Sa kalmadong umagang iyon, sumilay na ang araw sa malalaking bintana ng Vasquez Mansion. Tahimik, elegante, at malamig, gaya ng lalaking nakatara rito. Sa loob ng sala, abala si Jessa sa pagpupunas ng marmol na sahig. Suot niya ang dati na niyang panlinis, isang manipis na puting sando at maikling shorts. Pawisan na ang kanyang noo, pero hindi niya iyon pinapansin. Matagal na siyang sanay sa ganitong trabaho. Pero ang hindi niya pa rin masanay ay ang presensya ng lalaking nasa itaas ng hagdan, si Owen Vasquez. Ang amo niya ngayon, ang ex-boyfriend niya noon. Mariing tunog ni Owen habang pinagmamasdan si Jessa mula sa ikalawang palapag. Napatingin si Jessa, sinundan ng tunog at napatigil sa ginagawa. Uy, gising na pala ang dragon. Bulog ni Jessa sa sarili, may ngiting ng aasar. Bumaba si Owen, dala ang tasa ng kape, suot ang itim na robe, at masungit pa rin gaya ng dati. Pagbaba pa lang ni Owen ng huling baitang, tumigil siya sa tapat ni Jessa na nakaluhod pa rin. Naglinis ka na naman ng ganyan ng suot? Malamig na tanong ni Owen. Tumayo si Jessa. Nag-pose pa. Bakit? May problema ba, bossing? Nakakabastos. Diretsong sagot ni Owen. Hindi man lang umiwas sa tingin. Uy, noong tayo pa nga, mas maiksi pa suot ko. Wala ka namang reklamo. Biglang konserbatibo ngayon? Tumawa si Jessa. Kunwari inosente pero kita sa mata ang pang-aasar. Napangiwi si Owen. That was before. Ngayon, empleyado na lang kita. Hindi na kita girlfriend. Ouch! Talagang pinagdiinan pa talaga. Sabay kindat ni Jessa. Ang sakit mo magsalita, Owen. Owen? Kumunot ang noo ni Owen. Sir Owen dapat. Wow! Nagsisimula ka na namang maging masungit. Sagot ni Jessa habang pinupunasan ulit ang lamesa. Namiss ko yan. Jessa. Ang alin? Yung pagsungit mo? Ako rin. Namiss ko yung mga sermon mo tuwing mali ako ng timpla ng kape. Pero this time, hindi mo na ako girlfriend. So dapat, professional na lang tayo, di ba? Tahimik si Owen. Lumapit siya at naupo sa sopa. Hindi inaalis ang tingin kay Jessa. Bakit ka bumalik? Tumingin si Jessa diretsahan. Kasi may trabaho rito. May bakante. Inoperan ako ni Manang Nida. Tinanggap ko. Bakit? Ayaw mo? Hindi ko sinabi yun. Pero halata. Kumakatingin ka parang gusto mo na akong ipadispatcha. Kung hindi ka titigil sa pagsuot ng ganyan habang naglilinis, ipapadispatcha talaga kita. Tumayo si Jessa at lumapit. Owen, ilang taon na tayong hiwalay? 3? 4? Pero bakit parang galit ka pa rin? Hindi sumagot agad si Owen. Tumingin lang siya sa tasa ng kape niya tila may iniisip. Napabuntong hininga si Jessa. Alam mo ba, noong unang araw ko dito, ang init-init ng welcome mo. Isang tango, tapos sinarahan mo agad ako ng pinto sa muka. Hindi ko alam na ikaw pala yung bagong kasambahay. Akala ko prank ni Manang. Prank? Ako? Grabe ka. Ouch ha? Jessa. Ano? Tumayo si Jessa ng diretsyo. Tumagilid at tinukod ang isang kamay sa baywang. Kasi kung ako tatanungin, kahit ganyan ka kasungit, mas kita. At least ikaw yung boss ko ngayon. Hindi na kita kailangan hintayin sa labas ng opisina, hindi ko na kailangan magbihis ng pangmamahaling tuwing date natin. Kasi ngayon, araw-araw kitang nakikita. Kahit daig mo pa may regla. Napapikit si Owen. Tumigil ka na nga. Hindi ako natutuwa. Pero tumatawa yung mata mo, oh. Sabay turo ni Jessa kay Owen. Uy, namimiss mo rin ako. Professionalism, Jessa. Sorry, pero hirap ako maging professional kapag ex ko yung boss ko na gwapo pa rin kahit masungit. Bakit mo pa tinanggap ang trabaho na to? Seryosong tanong ni Owen.
Para patunayan sa sarili kong tapos na yon. Na kaya kong harapin ka araw-araw na walang nararamdaman. Bakit parang baliktad ang nangyayari? Ngumiti si Jessa. Tipid. Kasi, di ko alam na may natitira pa pala. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko kanina. Ani ni Owen. Anong tanong? Bakit ka bumalik? Sinagot ko na yun. Trabaho. Hindi yun ang gusto kong sagot. Eh ano ba? Bumalik ka ba para balikan ako? Napatawa si Jessa. Wow, confident? Hindi lahat ng bumabalik umaasang may ibabalik ang dati. Minsan, babalik ka lang para makapagpaalam ng maayos. Minsan babalik ka lang kasi may unfinished business. O minsan, kasi gusto mo lang ipamukha na hindi ikaw ang kailangan, kundi ikaw ang sayang. Natahimik si Owen. Bihira siyang maputol ng ganon. Bihira siyang mawalan ng masabi. Pero si Jessa, kalmado lang. Ganon siya noon pa man. Hindi nagpapatalo. Hindi rin natatakot. Owen, mahinang tawag ni Jessa. Okay lang ba na ako pa rin na magtimpla ng kape mo? Tiningnan siya ni Owen. Alam mo bang palpak ang kape mo noong huli? Eh kasi naman malamig ang welcome mo. Pati yung tubig hindi na rin umiinit. Napangiti si Owen, kaunti lang, pero sapat para mapansin ni Jessa. Ayun o, ngumiti ka. Turo ni Jessa sa labi ni Owen. Naiya lang siguro yung ngiti ko. Kontra ni Owen. Baka mabansagang mahina. Mahina ka naman talaga kahit gaano ka kayabang. Iyakin ka sa drama. Drama mo? Drama natin noon. Nagkatitigan sila. Puno ng alaala, puno ng tampo, puno ng hindi nasabi noon. Gusto mong umalis na lang ako? Tanong ni Jessa. Seryoso. Hindi agad sumagot si Owen. Hindi ko sinabing umalis ka. Ang sabi ko, ayusin mo lang ang suot mo. Yan lang? Pilit ngiti ni Jessa. Yun lang. Sige, Owen. Salamat. At least, hindi mo ako pinalayas. Baka nga ako pa yung palayasin mo kapag bumalik lahat. Tumingin si Jessa. Hindi na ako yun. Totoo? Hindi ko na alam, pero kung masungit ka pa rin at ako pa rin tong makulit, baka wala talaga tayong pinagbago. Napangiti ulit si Owen at sa katahimikan ng umaga, isang masungit na amo at isang maganda at asartalo niyang dating kasintahan ay nagsimulang muling buksan ang mga pintong matagal na nilang isinira. Minsan pala, sapat na ang isang araw ng panunukso at simpleng pag-uusap para muling mapansin ang damdaming matagal nang itinago. Mainit-init pa rin ang kape ni Owen nang biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Kuya! Sigaw ng isang baritonong boses na puno ng enerhiya. Sabay pasok ng isang lalaki na ka-hoodie at jogger pants. May bit-bit pang paper bag. Napakunot agad ang noo ni Owen. Drake, umaga pa lang ang ingay mo na. Si Drake Vasquez. Mas bata ng 5 taon kay Owen pero parang kabaligtaran ng personalidad nito. Masayahin, palabiro, at madalas ang bungis-ngis. Paborito siya ng mga tauhan sa bahay dahil sa pagiging approachable. Kaya hindi nakapagtataka nang bigla siyang mapatingin sa may sulok ng sala. Jessa! Sigaw ni Drake, agad-agad na lumapit. Iniwan ang paper bag sa center table at niyakap si Jessa mula sa likod. Uy, Drake! Gulat pero masayang bati ni Jessa. Tawa ng tawa habang tinatapik ang braso ni Drake. Nagulat naman ako sa yakap mo. Aba, bakit hindi? Nabas kita, no? At tagal ko nang hindi ka nakita simula na naghiwalay kayo ni Kuya. 3 years, no calls, no chats, no hi, Drake. Kamusta ka na? Kunwaring tampo ni Drake habang nakapamewang pero halatang nang-aasar lang. Drama mo, Drake. At ikaw, hindi ka rin naman nagme-message. May pa-hi Jessa ka pa dyan. Busy kasi. Busy daw. Nagkatour ka pa nga sa Japan, di ba? Sabay taas kilay ni Jessa, pabirong nakasmirk. Napakamot si Drake. Uli ka.
Stalker ka pa rin. Hindi no, sabi lang ni Manang Nida. Hindi kita inistalk. Sabay irap ni Jessa. Napailing si Owen habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit pero nakakainit ng batok ang tawa ni Drake at ang saya ni Jessa. Drake, singit ni Owen. Seryoso ang boses. Wala ka ba sa opisina? Umikot si Drake para humarap sa kuya niya. Off ko ngayon. Napadaan lang ako kasi gusto ko sana kumain ng sinangag with egg. Alam ko, masarap ang luto ni Jessa. Bilis mo naman bumaliktad. Sabay irap ni Owen. Tumawa si Jessa. Hindi na ako tagiluto ngayon. Pang general cleaning na ako. Hindi pwede. Protesta ni Drake. Seryoso ako. Ikaw ang pinakamagaling magluto ng itlog at sinangag. Napailing si Jessa pero natatawa pa rin. Hay nako, bolero ka pa rin hanggang ngayon. Pero totoo, Jessa. Namiss ka namin dito. Tumingin si Drake ng seryoso sandali at naramdaman niyo ni Jessa. Namiss ko rin kayo. Sagot ni Jessa, bahagyang nahihiyang ngumiti. Talaga? So hindi lang ako ang namimiss mo pati si kuya. Tanong ni Drake sabay ngisi. Napatingin si Jessa kay Owen na nakatingin lang sa kanila mula sa kanyang upuan. Depende. Biro ni Jessa, sabay irap ulit. Grabe ka! Sabay akbay ni Drake kay Jessa. Kung ako yan, hindi kita pinakawalan noon. Drake! Mariing tawag ni Owen. Joke lang kuya. Sabay taas ng kamay ni Drake na parang sumusuko. Pero seryoso, welcome home Jessa. Ngumiti si Jessa. Salamat Drake. Umupo si Drake sa tabi ng center table at binuksan ang paper bag. Oh, ayan. May dala akong hash brown at burger. Gusto mo? Siyempre. Ako pa ba? Umupo rin si Jessa sa carpet at sumabay. Oy, 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 oy. Singit ni Owen. Dito kayo kumain sa dining. Dito kayo kumain sa dining. Ayokong malibagan ng carpet. Sige na, kuya. Di ka naman kakain eh. Sagot ni Drake habang inaabot ang burger kay Jessa. Ang lapit mo pa, parang nagbabantay lang. Hindi ako nagbabantay. Hindi nga. Bakit hindi ka pa rin tumitingin sa kape mo mula kanina? Biro ni Drake, sabay kindat kay Jessa. Natawa na lang si Jessa habang kumakain. Sabi ko nga Drake, hindi ka nagbabago, parang bata pa rin. Ikaw, mas blooming ka ngayon. Bagay sa'yo yung short at sando, parang summer forever ang aura. Oy, singit ni Owen. Sinabihan ko na yan na magpalit ng damit. Baka gusto mong sabihin mo rin. Kung bagay naman kuya. Sagot ni Drake, nakataas pa ang kilay. Nagpapapawis siya. Maglilinis. Natural lang yun eh. Napabuntong hininga si Owen at tumayo. Bakit mo na ako? Sabihan mo ako pag wala nang ginagawa. Oo na. Chill ka lang kuya. Pag-akyat ni Owen, biglang napahagikik si Jessa. Lagi ba siyang ganyan sa'yo? Mas malala pa noon. Parang baka inggit lang kasi close pa rin tayo. Sabay kurot ni Drake sa tagliran ni Jessa. Shh! Loko ka? Alam mo Drake, buti handito ka. Nababawasan sungit sa paligid. Anytime, Miss Jessa. Kahit kailan. Ready akong kumontra kay Boss Masungit. Sabay hawak sa dibdib na parang bayani. Tawanan silang dalawa. Habang sa itaas, naroon si Owen sa harap ng bintana. Hawak pa rin ang taasan ng malamig na kape, nakatanaw sa baba. At sa bawat halakhak na naririnig niya mula kina Jessa at Drake, hindi niya alam kung dapat ba siyang mainis o mag-alala. Kinagabihan, tahimik na ang buong bahay. 9:00 na ng gabi, may kalamigan ng simoy ng hangin mula sa hardin. At tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa labas ng malalawak na bintana ng mansyon. Sa beranda sa likod ng bahay, sa may maliit na table na gawa sa kahoy, naroon si Jessa at si Drake. May isang pitsyal ng ice tea sa gitna at 2 basong may yelo. Kanina pa sila nagtatawanan, kulitan, kwentuhan.
Napatingin si Drake kay Jessa. Tahimik na itong nakatanaw sa malayo. Tila may malalim na iniisip. Alam mo, Jessa, panimula ni Drake habang marahang pinapaikot ang baso niya. Kanina pa umiikot sa isip ko to. Gusto ko lang itanong, pero sana wag ka ma-offend. Napalingon si Jessa. Bahagyang nagulat pero ngumiti. Ano yun? Sabihin mo na. Wala namang kaso. Huminga ng malalim si Drake. Bakit nga ba kayo naghiwalay ni Kuya? Sa tanong na yon, hindi agad nakasagot si Jessa. Napayuko siya. Tumahimik. Halos 1 minutong lumipas bago siya nagsalita. Hindi mo pa pala alam? Bulong ni Jessa halos hindi marinig. Umiling si Drake. Alam kong bigla ka nalang nawala. Alam kong malungkot si Kuya noon. Kahit tayo niyang ipahalata. Pero never niyang sinabi kung bakit. Akala ko nga may ginawa siyang mali. Napangiti si Jessa. Mapait. Hindi. Wala siyang ginawang mali. Ako yung may kasalanan. Nagkunot ang noo ni Drake. Anong ibig mo sabihin? Huminga si Jessa ng malalim. Saka tumingin kay Owen. Kasi magulo ako. Hindi pa buo ang sarili ko noon. Marami akong insecurities. Lalo na nung nagsimulang maging open kami sa relasyon. Hindi naman yun masama. Hindi. Pero para sa isang gaya ko na galing sa wala, na hindi sanay sa mundo niyo, Drake, ang bigat. Tiningnan ni Jessa si Drake ng diretsyo. Mayaman kayo. May pangalan. May reputasyon. Ako? Anak lang ng labandera. High school grad lang. Laking palengke, isang simpleng babae na biglang napadpad sa mundo niyo. Tahimik si Drake. Tinitingnan niya si Jessa habang nagsasalita. Hindi niya pa ito nakitang ganito kaseryoso. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat ang pagmamahal para saluhin ang lahat pero hindi pala. Patuloy ni Jessa. Nagsimula ng mga chismis. Sa mga party, may naririnig akong bulungan. Sino yan? Kasambahay ba yan? Yan ba ang girlfriend ni Owen? Hindi bagay. At oo, hindi naman yun sinasabi sa harap ko pero ramdam ko. Ramdam na ramdam ko. Napangiwi si Drake. Mga wala naman yun sa lugar. Kung alam lang nila kung gaano kakahusay yan. Pero Drake, totoo rin naman. Putol ni Jessa. Hindi ko sila masasisi. Hindi ko kaya makipagsabayan sa lifestyle niyo. Napagod akong patunayan ang sarili ko. Nagsimulang bumaba yung tiwala ko sa sarili ko. Dumating sa punto na pati kay Owen, parang nahihiya na akong humarap. Napatingin si Drake sa kanya, may lungkot sa mga mata. Sinabihan mo siya? Umiling si Jessa. Hindi ko kinayang sabihin. Tinaboy ko siya. Pinilit kong maging masungit. Pinakita ko wala na akong pakialam kahit ang totoo. Araw-araw akong umiiyak. Grabe. Bulong ni Drake. At ayun, bigla na lang akong umalis. Hindi ako nagpaalam. Hindi ko in-expect na magkakausap ulit kami. Ang alam ko, wala na. Tapos na yun. Ibang mundo kayo. Hindi ako bagay sa inyo. Ani Jessa habang umiiyak na. Pero bumalik ka. Marahang sabi ni Drake. Kasambahay ka namin ngayon. Napahagikik si Jessa pero may luha sa gilid ng mata. Ano ba yan? Tumutulo na yung sipon ko. Ang ironic, no? Hindi ko inakala na pagkikita pa kami ni Owen. At sa ganitong paraan pa, sa dami ng pwedeng bahay na mapuntahan ko bilang kasambahay. Dito pa talaga. Tahimik muli. Pareho nilang iniisip kung anong klase ng tadhana ang naglapit muli sa dalawa. Sa totoo lang, nahihiya ako nung unang araw ko dito. Gusto ko na agad umalis. Pero kailangan ko ng trabaho. Hindi ako pwede pumili. Dagdag ni Jessa. Tumingin si Drake sa kanya. Nahihiya ka pa rin ba? Ngumiti si Jessa. Oo,
Lalo na kapag nakikita ko siyang seryoso. Tahimik, parang galit pa rin. Di ko alam kung may galit pa siya o baka wala na talaga siyang pakialam. May pakialam pa yun, sabi ni Drake. Diretso. Kilala ko yung kuya ko. Hindi siya ganun kung wala siyang nararamdaman. Hindi siya magtitiis na makita ka araw-araw kung wala lang yun sa kanya. Pinipigil lang niya. E di, ang galing niya. Bulong ni Jessa, sabay ngiti. Ako kasi, hirap na hirap pigilan ang sarili kong hindi mapatingin sa kanya. Napatawa si Drake. Ikaw pa rin si Jessa. Honest at palaban. Kahit tuwag minsan, hindi ko kasi kayang ipaglaban noon. Pero ewan ko, siguro ngayong mas matatag na ako, masanda na ako sa mga pwedeng ibato ng mundo. Tumango si Drake. At kung sakaling may chance ulit kayo ni Kuya, tumingin si Jessa kay Owen. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung may dapat pa ba kaming balikan. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, siguro this time, hindi na ako tatakbo. Promise mo yan, ha? Sabay abot ni Drake ng pinky finger. Napatawa si Jessa, pero tinanggap ang pinky. Promise. Ikaw ha? Parang fairy godmother lang. Hindi. Ako ang best supporting character sa love story nyo. Sabi ni Drake, kunwari proud. Nagkatawanan silang dalawa habang sa itaas. Isang tawang nakasilip mula sa bintana ang tahimik na nagmamasid. Si Owen. Hindi naman naririnig ang eksaktong pag-uusap. Pero alam niyang si Jess at Drake ang magkasama. Sa loob ng silid, mariing hawak ni Owen ang tasa ng kape na matagal nang wala ng laman. Hindi niya alam kung dapat ba siyang bumaba. Ilan linggo ang lumipas. Muling sumikat ang araw sa mansyon. Isang araw na naman ang paglilinis, pag-aayos, at tahimik na pagtitimpi ng damdamin. Maaga pa lang ay gising na si Jessa. Nasa kusina siya. Nagtitimpla ng kape habang pinapanood ang tubig na unti-unting kumukulo. Suot niya ngayon ang polo shirt at pantalon na ipinag-utos ni Owen. Mas maayos, mas desente. Pero kahit anong suot niya, hindi pa rin niya matakasan ang kabog ng dibdib niya tuwing naririnig niya ang yapak ni Owen mula sa itaas. Wala pa si Drake. Nag-text na hindi muna dadaan ngayon. May lakad daw. Kaya mag-isa si Jessa sa kusina nang biglang marinig ang tunog ng kotse sa labas. Napalingon si Jessa. Sumilip sa bintana. May bumabang babae mula sa itim na SUV. Maputi, matangkad, naka-heels, nakasuot ng fit na dress na pastel pink. Simple pero sophisticated. Parang artista. Mahinang tanong ni Jessa sa sarili. Kunot noo. Bago pa man niya may tanong kung sino yon, bumukas na ang pinto ng mansyon. Owen! Tawag ng babae, kasabay ng malakas na tawa. Napasinghap si Jessa. Agad siyang lumabas ng kusina at tumiretso sa sala. Eksaktong bumaba si Owen mula sa itaas. Lara! Bulalas ni Owen pero may ngiti na sa mukha. Malaking ngiti. At bago pa siya makalapit, agad na lumapit si Lara at niyakap si Owen. Mahigpit, parang matagal nang hindi nagkita. Parang may pinagsamahan sila. Grabe ka, hindi mo lang nagre-reply? I had to drive all the way here. Reklamo ni Lara, pero halatang masaya. Ang gwapo mo pa rin ha? As always. Sorry, I've been busy. Sagot ni Owen, bahagya natatawa. Kumusta ka? Better now. Ani Lara, sabay tapik sa dibdib ng binata. Mas gumagwapo ka ha? No joke. Nakatayo lang si Jessa sa tabi ng pader. Hawak ang tray ng tasa ng kape na dapat sana'y para kay Owen. Nakatingin si Jessa sa dalawa. Tahimik, hindi siya pinapansin. Ramdam ni Jessa ang biglang lamig sa dibdib niya. Sino to? Tanong ni Lara bigla nang papansin si Jessa. Tumingin ito mula ulo hanggang paa. Bago mong PA? Bumuntong hininga si Owen. Kasambahin namin si Jessa. Napakagat labis si Jessa.
Bahagyang yumuko. Magandang umaga po. Ah, okay. Ani Lara. Hindi man lang siya tinapunan ng ngiti. Nice to meet you, Jessa. Tumango lang si Jessa. Bitbit ang tray. Dinala niya iyon sa mesa at agad umalis pabalik sa kusina. Hindi maipaliwanag ni Jessa ang bigat sa dibdib niya. May kung anong kurot sa dibdib ni Jessa habang naririnig ang tawanan ni na Owen at Lara sa sala. Nagpakulo ulit si Jessa ng tubig kahit may kape na sa mesa. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya umiiyak. Pero ang puso niya, nasasaktan. Hindi siya tanga. Alam niyang may mga babaeng malapit kay Owen. Alam niyang minsan, baka may mga naging parte na ng buhay nito. O baka hanggang ngayon parte pa rin. Pero bakit ganon? Bakit kahit wala na silang relasyon? Parang ang sakit. Maya-maya, pumasok si Lara sa kusina, dala ang isang baso ng juice. Hi, Jezza ba? Tanong ni Lara, pero hindi nakangiti. Opo. Tipid na sagot ni Jessa. Matagal ka na rito? Opo. Ah, you look young and quiet. Parang hindi ka sanay sa ganitong kalalaking bahay. Ngumiti si Jessa. Pilit. Sanayan lang po siguro. Tumango si Lara. Si Owen, sobrang particular yan sa mga tao sa paligid niya. Especially sa mga babae. Weird lang, no? Parang ang tiwala niya sa'yo agad. Natigilan si Jessa. Tiningnan ni Jessa si Lara. Diretso. Siguro po, nakikita niya lang akong simpleng kasambahay. Maybe. Or maybe not. Pagkaalis ni Lara, napaupo si Jessa sa isang silya. Napatingala siya sa kisame. At sa sobrang dami ng iniisip, napabuntong hininga na lang siya. Bakit ako nagsaselos? Wala siyang sagot. O baka alam niya. Ayaw lang niyang aminin. Hindi siya dapat magselos. Pero bakit sa tuwing nakikitang may ibang babae na lumalapit kay Owen, parang may bumabalot na sakit sa kanya. Nagulat si Jessa nang pumasok si Owen sa kusina. May dalang folder. Nakatingin ito sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Owen seryoso ang muka. Opo. Mabilis na sagot ni Jessa. Tumingin siya sa mga kamay niya. Kape po sa mesa, baka lumamig na. Hindi agad nagsalita si Owen. Napansin ni Jessa na hindi ito tumatawa ngayon. Hindi gaya kanina habang kasama si Lara. Bumuntong hininga ito. Pasensya ka na kay Lara. Matagal na kami magkaibigan. She's a bit talkative. Wala pong problema. Ani Jessa, hindi tumitingin. Tahimik. Pero kung may problema, sabihin mo lang. Napatingin si Jessa sa wakas. Diretso sa mata ni Owen. Hindi maintindihan bakit nagpapaliwanag si Owen. Wala pong problema. Kasambahay lang naman ako, di ba? At tuluyan nang lumabas ng kusina si Jessa. Naiwan si Owen na hindi alam kung anong dapat maramdaman. At si Jessa, patuloy na pinipigilan ang damdaming unti-unti nang hindi niya kayang itago. Kinahapunan, pero dahil sa lilim ng mga punong kahoy sa hardin ng Vasquez Mansion, presko pa rin ang hangin. Ang mga halaman ay maayos na nakalinya at ang fountain sa gitna ay patuloy sa pag-agos ng malamig na tubig. Naroon si Jessa, nakaupo sa isang garden bench habang pinupunasan ng mga paso. Suot niya ang simpleng t-shirt at jogging pants. May nakasukbit na maliit na towel sa balikat at may bote ng tubig sa tabi. Uy! Napalingon si Jessa. Dumating si Blake. May dalang dalawang ice cream cone. Special delivery for the hardworking kasambahay. Ani Drake, sabay abot ng isang cone sa kanya. Aba, may pa-ice cream. Napangiti si Jessa at tinanggap ito. Saan galing to? Sa kabilang village. Nag-drive pa ako kaya pahalagahan mo yan ha. Wow, airport. Sige na nga. Salamat. Umupo si Drake sa tabi ni Jessa. Saglit silang tahimik habang parehas na tinitikman ng ice cream. Teka, panimula ni Drake,
Kunot noo habang pinagmamasdan ang mukha ni Jessa. Parang hindi mo masyadong nilalasahan yan ah. Teka, ikaw ba talaga to? Baka clone ka lang. Ha? Bakit? Kasi, ikaw yung taong konting ice cream lang para jackpot na sa buhay. Tapos ngayon, parang may kulang, parang ang tahimik. May isip ka pala minsan. Napabuntong hininga si Jessa. Uy, grabe yun ah. Nagkunwaring nasaktan si Drake. Sabay tabik sa braso ni Jessa. Sige nga, spill. May bumabagabag na naman sa'yo no. Pag mo sabihin si Lara. Hindi sumagot si Jessa. Uy, si Lara nga. Bulalas ni Drake na pangisi. Ah, kaya ka parang tahimik buong araw. Tinitigan mo yata ng matagal yung tagliran ng bahay habang nakatayo si Lara at Kuya. Akala ko nga bigla mo na siyang lalapitan at sasabunutan eh. Grabe ka. Hindi ako ganun. Eh di, ano ka? Hindi selosa. Wag ka nga. Umamin ka na lang. Naiinggit ka no. Tumingin si Jessa kay Drake. Okay, fine. Naiinis ako. Pero, hindi dahil sa kung ano pa man. Naiinis ako kasi may karapatan ba akong maapektuhan, Drake? Of course. Sagot ni Drake. May feelings ka pa, di ba? Tahimik. Walang sagot si Jessa. Ngumiti si Drake bahagyang. Siniko si Jessa. Oh, ayun na naman ang silence mo. Alam mo ba, ilang beses na ako naiiyak kapag tahimik ka. Hindi mo na kailangan magsalita para malaman kung may dinadala ka. Ang drama mo? Biro ni Jessa, pero halatang natatamaan. Hindi, seryoso. Kaya nga kita inaasar eh, para lumabas yung totoo. Pumikit si Jessa sandali, saka tumingin sa langit. Take? Alam mo ba, hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kuya mo. Natahimik si Drake. Tumingin si Jessa kay Drake, mahina ang boses. Di ko lang siya pinaglaban kasi mas pinili kong takbuhan yung takot ko. Pero ngayon, mahal mo pa rin. Tumango si Jessa, dahan-dahan. Oo, kahit nung umalis ako, kahit ilang beses kong pilit alasin sa isip ko yung mga alaala namin, hindi ko magawa. Kahit nung nakita ko siya ulit, yung sama ng loob, yung bigat, andito pa rin. Pero kasabay nun, bubalik din yung lahat ng dahilan ko bakit ko siya minahal. Napatingin si Drake sa kanya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Drake, Bakit? kasi may Lara na. At ako lang si Jessa, kasambahay. Hindi ko nga alam kung dapat pa ba akong manatili rito. Napailing si Drake. Alam mo kung anong ayaw ko sa'yo minsan? Ano na naman? Yung binababa mo yung sarili mo. Akala mo ba hindi ka sapat? Akala mo ba mas mataas kami kasi may pera kami? Jessa, ikaw yung klase ng babaeng mahirap hanapin. Totoo. Maalaga, matapang. At oo, maggulo ka pero ang gulo mo. Mas totoo pa sa lahat ng kilala ko. Hindi agad nakaimik si Jessa. Hawak pa rin niya ang ice cream. Kung ako lang ang tatanungin, ikaw pa rin ang gusto ko para sa kuya ko. Napatingin si Jessa. Totoo? Hello, best supporting character nga ako, di ba? Kailangan kong i-push yung main love team. Napatawa si Jessa. Ang kulit mo talaga. Ngumiti si Drake. Pero seryoso, Jessa, kung mahal mo pa siya at nakikita mong may kahit maliit na posibilidad, huwag mo hayaan na masayang ulit. Pero, paano kung ayaw na niya? E di sabihin mo muna bago ka matakot. At kung sakaling totoo nga na wala na, at least, hindi mo pagsisisihan. Muling napatingin si Jessa sa langit. Tahimik, pero may luhang namumuo sa mata. Salamat, Drake. Kahit kailan. Hindi ka ba nagsiselos? Napatawa si Drake. Uy, medyo. Crush din kita in fairness pero mas gusto kong makita ka masaya. At kung si kuya yun, susuportahan kita. Umiling si Jessa. Ang bait mo sobra. Alam ko,
Kaya nga single pa rin ako. Masyado mabait, walang thrill. Nagkatawanan silang dalawa at sa gitna ng masayang asaran, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Jessa. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, maliwanag na sa buong mansyon at ang mga salaming bintana ay bukas na para papasukin ng sariwang hangin. Nasa dining area si Owen, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Nakasuot siya ng polo at pantalon, mukhang formal kahit umaga pa lang. Palatandaang may paparating na meeting. Sa harap ni Owen ay isang tasa ng kape. Mainit, umuusok, pero wala sa kape ang atensyon niya. Nasa ibang babae. Si Jessa. Nakatayo ito sa gilid ng mesa. Nagsasaing habang nakatalikod sa kanya. Kanina pa niya sinusulyapan ito. Pero ni minsan, hindi pa siya tinitingnan. Hindi rin siya kinakausap. Kahit na good morning na siya. Jessa, Tawag ni Owen, casual. Po? Sagot ni Jessa pero hindi lumingon. may niluto ka bang sinangag? Wala pa po. Mag-aalmusal po ba kayo? Oo. Pwede ba ako makikain? Po, maghahain po ako. Tahimik. Kumilos si Jessa pero hindi pa rin tumitingin. Mabilis ang kilos. Parang lagi nagmamadali. Ipinatong ang plato. Inayos ang kutsara at tinidor. Tapos bigla na lang siyang nawala pabalik ng kusina. Napakunot noo si Owen. Ano na naman to? Tanong ni Owen. Hindi siya sanay sa ganitong treatment mula kay Jessa. Noong unang araw nito sa mansyon. Masayahin pa. Palabati. Ngayon, ang tahimik. Dumating si Drake na halatang bagong gising. Nakasuot pa ng pajama at may muta pa sa mata habang may dalang candy sa kamay. Bro, ang aga mong formal ah. Board meeting? Tanong ni Drake. Sagot lang ni Owen. Hindi nagtaas ng tingin. Napatingin si Drake sa paligid. Nasaan na naman si Jessa? Nasa kusina. Sagot ni Owen. Hindi pa siya nagsasalita sa'yo? Tanong ni Drake habang umuupo. Napansin mo rin? Tanong ni Owen. Tinaasan ng kilay ang kapatid. Kanina pa niya ako binabara. Kahapon pa actually. Kahit ako inaayawan pero mas obvious sa'yo. Bakit kaya? Tanong ni Owen halatang hindi mapakali. Ngumisi si Drake. Di ba ka nagsiselos? Napatingin si Owen. Ano? Lara, ring a bell. Sabay ngisi ulit si Drake. Wala naman sa amin ni Lara. Alam mo yun. Ako alam ko rin, pero si Jessa, sa tingin mo ba sinabi mo na yun? Hindi agad nakasagot si Owen. Pinaglaruan lang niya ang kutsara at tinidor sa mesa. Hindi ko kailangan ipaliwanag kung wala naman dapat ipaliwanag. Exactly! Sabay turo ni Drake sa kanya. Kaya siya umiiwas kasi akala niya may dapat ka nang ipaliwanag kasi may nararamdaman pa siya, Owen. At pag may nararamdaman ka rin at pinapabayaan mong lumabig, ikaw ang talo. Hindi sumagot si Owen. Napatingin siya muli sa kusina. Samantala, sa loob ng kusina, nasa lababo si Jessa. Naguhugas ng plato. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa sponge. Parang may galit. Ang puso niya, mabilis ang tibok. Ayaw niyang lumapit kay Owen. Ayaw niyang makita kung gaano ito kaseryoso tuwing kasama si Lara. Ayaw niyang makita ang posibilidad na hindi na siya ang gusto nito. Biglang pumasok si Drake. Uy! Tawag ni Drake habang sumasandal sa pader. Anong balak mo, Jessa? Gagawin mong invisible si kuya? Hindi ko siya iniiwasan. Sagot ni Jessa. Hindi tumitingin. Talaga lang ah. Sabay lapit ni Drake, tinulungan siyang magpunas ng pinggan. Kanina pa yung mata niya parang sniper. Tinitingnan ka habang naghihiwa ka ng kamatis. Napangiti si Jessa ng bahagya, pero agad ding pinigil. Hindi ko alam, Drake. Parang mas okay na lang na hindi kami mag-usap. Bakit? Dahil pa rin kay Lara? Hindi sumagot si Jessa. Kung oo, aba Jessa, magtapat ka na nga sa sarili mo. Na-hurt ka kasi nakita mo close sila. Okay lang yun. Tao ka rin. Tumawa si Jessa. Pilit. Seryoso ka pa rin sa pagiging best supporting character? Always. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo pa si kuya, wag mo siyang itulak palayo.
Hindi ko siya tinutulak. Ganyan din sinabi ni Kuya dati, akala niya wala na siyang chance. Alam mo ba kung ilang beses niyang tinignan yung lumang picture niya sa phone niya nung wala ka pa? Natigilan si Jessa. Alam mo bang kahit galit siya sa mundo, hindi niya na dinilit yung pangalan mo sa contacts niya? Tumigil na sa paghuhugas si Jessa. Tahimik lang. Jessa, Marahang sabi ni Drake. malalayo ka. Magsaselos at masasaktan rin yun. Kahit hindi na sabihin. At pag nagselos siya, magagalit. At pag nagalit siya, ikaw rin ang masasaktan. Tahimik. Dahan-dahang bumitaw si Jessa sa sponge. Umupo siya sa maliit na bangko sa gilid. Ayokong masaktan ulit, Drake. Hindi mo rin maiiwasan kung hindi ka magsasabi ng totoo. Tumango si Jessa. Dahan-dahan. Anong gagawin ko? Ngumiti si Drake. Simulan mong kausapin siya kahit hay lang. Baka hindi mo alam araw-araw siyang umaasa na ikaw ang mauuna. Dahan-dahang tumayo si Jessa. Tumitig sa labas ng pinto ng kusina. Sa mesa, naroon pa rin si Owen. Nakaupo, nakatingin sa taas ng kape, para bang may hinihintay. Gusto mo ako samahan? Tanong ni Jessa kay Drake. Umiling si Drake. Ngumisi. Hindi, kaya mo yon. Isa lang yan lalaki, hindi yan multo. Napangiti si Jessa. Pero multo ng nakaraan. Eh di multuhan mo rin. Sabay tawa nila. Sabay din ang dahan-dahang lakad ni Jessa palabas ng kusina. Papunta sa direksyon ng lalaking hindi niya kayang iwasan habang buhay. 2 buwan na ang lumipas simula nang muling magtagpo ang mga landas ni Jessa at Owen. At sa loob ng 2 buwang yon, tila ba may sariling ritmo ang mga araw sa Vasquez Mansion. Maayos ang takbo ng bahay. Tuloy-tuloy ang mga gawain. At sa paningin ng iba, walang nagbabago. Pero sa loob, sa puso ni Owen, may nagiging magulo. Araw-araw, nakikita niya si Jessa na tumatawa, nagsisilbi, nag-aalaga sa halaman, nagluluto. Pero madalas may kasamang isa, si Drake. At hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napapailing sa mga simpleng high five, tapik sa balikat, sabay na pagkain sa beranda, o yung mga bulungan at tawanan ng dalawa na hindi na siya ang dahilan. Ngayong gabi, hindi na makatiis si Owen. Ang baduy mo, Drake! Tawa ni Jessa habang naupo sa sopa. Hawak-hawak ang remote ng TV. Pati yung pagkanta mo ng jingle kanina, parang nag-rap na nahulog sa hagdan. Grabe ka! Protesta ni Drake, umakto pang kunwaring nasaktan. Di mo lang maabot yung musical genius ko eh. Musical genius? Baka musical virus. Sabay silang nagtawanan. Sa kabilang bahagi ng sala, si Owen ay nakatayo lang, nakatukod ang isang kamay sa dingding. Hawak ang basong may laman ng whiskey. Kanina pa siya nakamasid, at sa bawat tawa ni Jessa, sa bawat sulip niya kay Drake, parang unti-unting kumukulo ang dugo niya. Hindi siya nagsalita, pero hindi na siya makatiis. Tumikim siya, malakas. Napalingon si Jessa at si Drake. Oo kuya, Ani Drake, ngumingiti pa rin. ang tahimik mo naman dyan, gusto mo. Jessa, Putol ni Owen, malamig pero buo ang boses. sumunod ka nga sa akin. Nagulat si Jessa. Po? Hindi siya pinansin ni Owen. Tumalikod ito at diretso naglakad paakyat sa second floor. Napatingin si Jessa kay Drake. Anong? Ngumiti si Drake, marahang tumango. Go, mukhang kailangan kang kausapin ni Bossing. Ang intense naman. Bulong ni Jessa, pero tumayo na rin at sinundan si Owen. Pag-akyat ni Jessa sa hallway, wala siyang makita sa labas ng mga kwarto. Pero bago pa siya makapagtanong, may humawak sa pulso niya. Mabilis pero hindi marahas. Si Owen, hinila siya nito papasok sa kwarto nito, agad na isinara ang pinto. Hey, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Jessa. Nakatayo sa gitna ng kwarto ni Owen. Halatang hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Nakaharap si Owen sa kanya. Nakapamewang, malalim ang paghinga.
Tila naglalaban sa loob ng dibdib ni Owen ang galit, selos at matagal nang pinipigil na damdamin. Anong meron? Dagdag ni Jessa. Bakit mo ka hinila? Owen, tahimik? Napatingin si Jessa sa mga mata ni Owen. Hindi mo ba talaga alam? Marahang tanong ni Owen. Alin? Tugon ni Jessa. Napalunok. Yung closeness nyo ni Drake. Araw-araw. Tawanan, halakakan, paakbay-akbay. Hindi mo ba nararamdaman? Ano naman ngayon kung close kami? Kaibigan ko si Drake, alam mo yan. Close talaga kami ng kapatid mo. Kaibigan? Mabilis ang sagot ni Owen. Kaibigan na halos araw-araw mong kasabay? Kaibigan na tinatawanan mo kahit corny? Kaibigan na parang wala ka ng pakialam sa paligid pagkasama mo? Napalunok si Jessa. Anong sinasabi mo? Humakbang si Owen palapit. Jessa, ilang buwan na kitang pinapanood. Ilang buwan na akong nagtitimpi. Ilang buwan ko nang kinukumbinse ang sarili kong okay lang na ganyan kayo ni Drake. Pero, Pero hindi na ako makapigil. Dahil nagsiselos ako. natigilan si Jessa. Nagsiselos ka? Tumango si Owen. Marahan. Oo, at hindi lang basta selos. Naiinis ako. Nasasaktan ako. Dahil ikaw ang araw-araw ko nakikita. Pero hindi ko maramdaman na akin ka pa rin. Natigilan si Jessa. Gulat siya sa naririnig. Akin ka pa ba, Jessa? Napalunok si Jessa. Napaatras ng bahagya. Pero hindi siya tumakbo. Owen? Sabihin mo nga sa akin, Patuloy ni Owen habang unti-unting lumalapit. ano ba tayo? Tapos na ba talaga tayo? Kasi kung tapos na, gusto kong marinig mismo sa bibig mo. Dahil kung hindi pa, kung may kahit katating pa, sana sabihin mo. Dahil hindi ko na kayang manahimik. Natigilan si Jessa. Tumitig siya sa sahig. Halos marinig mo ang tibok ng puso niya. Owen, hindi ko naman sinabi na wala na. Pero iniiwasan mo ko. Dahil natatakot ako. Bakit? Dahil hindi ko alam kung ako pa rin ang gusto mo. Sagot ni Jessa. Tinatakpan ng bibig para hindi manginig ang boses. Dahil pakiramdam ko, sobra ako nasaktan dati. At kung sasaktan mo ko ulit, hindi ko na kaya. At baka masaktan rin kita. Saglit na katahimikan. At bigla, lumapit si Owen at tinawakan ng pisngi ni Jessa. Tinitigan siya. Walang salita. At bago pa makatanggi si Jessa o makapagtanong, lumapit ang labi ni Owen. At hinalikan siya. Hindi agresibo, hindi pilit. Isang halik na puno ng damdaming matagal nang pinipigilan. Nagulat si Jessa. Napapikit. At sa sandaling iyon, bumalik lahat. Ang init ng mga yakap noon ni Owen, ang titig ni Owen, at pag-ibig na hindi naman talaga nawala. Nang maghiwalay ang labi nila, parehong humihingal. Walang nagsalita agad, hanggang sa marahang bumulong si Owen. Gusto pa rin kita, Jessa. Namumuo ang luha sa mga mata ni Jessa. Hindi lang gusto. Ikaw lang. Tahimik si Jessa, hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Hindi mo ba talaga napansin? Ako yung unang bumati sa'yo pag-akyat mo sa bahay. Ako yung palaging umaasang makausap ka. Ako yung laging naiiwan sa mesa para na makita kung maghahain ka. At ako, mas gusto kong magtrabaho dito sa bahay kasi nandito ka. At ako yung palaging nakatanaw kung tumatawa ka kay Drake. Owen? Nagsaselos ako dahil kay Drake. Nagsaselos ako kasi gusto kong ako yung tinitingnan mong ganun. Ako yung pinagtatawanan mo, ako yung ilalambing mo. Hindi naman nawala ang feelings ko. Bulong ni Jessa. Kahit kailan, hindi yun nawala. Lumapit ulit si Owen. Niyakap si Jessa ng mahigpit. Para bang ayaw ng pakawalan. Kung pareho pa tayong may nararamdaman, huwag na tayong paligoy-ligoy. Natawa si Jessa kahit umiiyak.
Yung kapatid mo, mas best friend ko pa ata kaysa sa'yo. Hayaan mo, babawi ako. Bulong ni Owen, saka muling niyakap si Jessa ng mas mahigpit. At sa gabing yon, walang naging formal na magbalikan tayo o mag-on na ulit tayo. Pero nararamdaman nilang mahal pa rin nilang isa't isa. Maagang nagising si Jessa kinabukasan, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Magaan, masaya, parang may liwanag sa dibdib na hindi niya nadarama sa matagal na panahon. Habang nilalagay ni Jessa ang bagong palamuti sa mesa, napapangiti siya mag-isa. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, te. Ani Yaya Minda, ang isa pang kasambahay sa bahay. Napalingon si Jessa. Napatawa. Wala lang po to, Ate Minda. Oy, hindi mo ako maloloko. Kindat ni Yaya Minda. Mukhang may balikan ah. Namula si Jessa. Maaga pa po para doon. Aba, kahit maaga mukhang masaya ka. At kung siya ngayon, ay nako, wag mo nang palampasin, iha. Pero bago pa makasagot si Jessa, isang malakas na pagbusina ang umalingaw sa harap ng mansyon. Nagkatinginan ng mga kasambahay. May bisita? Tanong ni Yaya Minda. Lumabas si Jessa upang salubungin ang dumating. At nang buksan niya ang pintuan, isang eleganteng babae ang bumaba mula sa mamahaling kotse. Nakasunglasses, perlas ang hikaw, at bitbit ang mamahaling bag. Matikas ang tindig, mataray ang aura. Agad siyang nakilala ni Jessa, si Madam Susan, ang ina ni Owen. Naglakad ito papasok na para bang siya ang may-ari ng mundo. Magsalita pa lang, alam mong sanay siyang sinusunod. Excuse me, sabi niya kay Jessa, hindi man lang tinitingnan nito. Nandito pa ang anak ko si Owen. Napamaang si Jessa. Po, opo, nasa itaas po. Call him now. Sige po. Nagmadaling umakyat si Jessa para tawagin si Owen. Ngunit bago pa siya makapasok sa kwarto, bumukas na ito. May bisita ka? Ani Jessa, mahinang tinig. Siya na ba? Pero natigilan si Owen nang mapansing may kaba sa boses ni Jessa. Sino? Si mama mo? Napatigil si Owen. Bumuntong hininga siya. Okay, bumaba tayo. Pagbaba nila, naroon si Madam Susan na nakaupo sa sopa. Parang reyna sa trono. Nakataas ang isang kilay at seryoso nakatingin sa anak. Good morning, ma. Bati ni Owen. Good morning. Matipid na sagot ng ginang. I didn't expect na daratnan ko to. Sabay tingin kay Jessa, na nakatayo sa tabi mo at tila hindi lang basta kasambahay. Nagtama ang mata ni Madam Susan at Jessa. Ramdam ni Jessa ang lamig, kahit tirik ang araw sa labas. Ma, si Jessa po. Alam ko kung sino siya. Putol ng ginang. Siya yung babaeng iniwan ka dati tapos ngayon, siya ulit ang kasambahay niyo. How convenient. Napatingin si Owen kay Jessa. Nakita niya kung paano unti-unting nawawala ang ningning sa mga mata nito. Ma, hindi mo siya kilala. Kilala ko ang uri niya. Mariing tugon ng ginang. Mga babaeng marunong umarte, magpanggap, at kapag pinapasok sa loob ng bahay akala mo walang ibang hangad kundi pagmamahal. Mama, Sabi ni Owen halatang pinipigilan ng galit. si Jessa, mahal ko siya. Namilog ang mata ni Madam Susan. Mahal. Owen, you were a Vasquez. Hindi kita pinalaki para lang mapunta sa isang katulong. Ramdam ni Jessa ang sakit sa salitang iyon. Pakiramdam ni Jessa, gusto niyang lumubog sa sahig. Pero pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang muka. Hindi siya nagsalita, hindi siya umalis. Owen, patuloy ni Madam. You're a businessman. You were expected. Kung totoo nga may relasyon kayo, paano mo siya ipapakilala sa board? Sa investors? Sa mga kaibigan mo? Bilang taong mahal ko, Diretsong sagot ni Owen. walang iba. Wala bang ibang babae sa buong syudad? Asar na tanong ni Madam Susan. Why her? Because no one else makes me feel like I'm home. Natahimik si Madam. Si Jessa, hindi pa rin umimik.
Nakatingin lang sa sahig. Nanginginig ang kamay. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Owen. Anang ginang. Kung gusto mong sirain ang pangalan natin, gawin mo. Pero huwag mong isama ang babae. Ako na lang po ang aalis. Mahinang sabi ni Jessa sa bayo ko. Pasensya na po. Biglang humawak si Owen sa braso ni Jessa. No, Mahina pero mariing bulong ni Owen. hindi ka aalis. Hindi na kita pababayaan. Tumitig si Jessa kay Owen. Nakita niya sa mata nito ang katotohanan na totoo ang lahat ng sinabi kagabi. Jessa, huwag mo kong iiwan. Dagdag ni Owen. Sa dami ng mga taong may sinasabi, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ikaw rin. Bulong ni Jessa. Napakadrama. Aning ginang. Napailing. Pero tanda mo to, Owen. Kapag pinili mo siya, parang tinalikuran mo na ako at hindi madali yun. Hindi sumagot si Owen. Tumingin lang siya sa ina. I'm ready. Natahimik si Madam. Tumayo ito, inangat ang bag at inayos ang sunglasses. Good luck, iho. You'll need it. Pagkaalis ng ina ni Owen, niyakap ni Jessa ang sarili. Nanginginig siya. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi mo kailangan ipaglaban ako. Pero gusto ko. At uulitin ko pa, kahit ilang beses. Mas lalong ayoko na sanang masaktan. Huwag kang matakot, Jessa. Hindi kita bibitawan. Kahit kalaban pa ang pamilya ko, ikaw ang pipiliin ko. At sa araw na iyon, sa gitna ng mga salitang masakit, lumakas ang katotohanan ng pag-ibig na pinili. At kung laban lang ang haharapin, handa na silang lumaban para sa isa't isa. Kinagabihan sa ilalim ng malamlam na buwan, tahimik na nag-aayos si Jessa ng mga bulaklak na kanina pa niya pinupunasan. Ngunit hindi siya makapag-concentrate. Kanina pa kasi siya sinusulyapan ni Owen mula sa veranda. Hindi nagtagal, lumapit si Owen kay Jessa. May dalang-dalawang tasa ng tsaa. Para sa'yo. Sabi ni Owen, iniabot ang isa. Napatingin si Jessa. Salamat. Mainit ba yan? Tulad ng feelings ko. Ha? Kunot noo siyang napatingin. Napailing. Corny. Napangiti si Owen. Aba, nag-smile ka rin. Achievement yan. Tahimik silang naupo sa upuang kahoy. Walang ibang naririnig kundi ang banayad na huni ng kuliglig. Napayuko si Jessa. Naguguluhan pa rin ako minsan, Owen. Alam ko. I mean, totoo ba talaga to? Yung ngayon? Tumingin si Owen kay Jessa. Walang araw na hindi ko pinangarap na sana bumalik ka sa akin. Pero hindi ko akalain na ganito yung paraan. Hindi nagsalita si Jessa. Jessa, Tumingin si Owen kay Jessa. Diretso sa mga mata. patawad. Patawad kasi pinakawalan kita nang hindi mo lang nilabanan ng takot. Ang sakit nun. Hinayaan mo lang din ako pero alam kong may kasalanan din ako nun. Dahil duwag ako. Dati. Ngayon hindi na. Umiling si Owen. Ngayon, lalaban ako. At hindi na ako hihingi ng pangalawang pagkakataon. Gagawin ko siyang araw-araw. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Jessa. Pero mabilis niya rin itong pinunasan. Hindi ko alam kung paano ko uli bubuuin yung tiwalang yun. Hindi mo kailangan madaliin. Huwag mong pilitin ang sarili mong magtiwala. Hayaan mong patunayan ko muna. Totoo pa rin yung feelings ko. Pero yung takot, mas totoo minsan. Anong kinatatakutan mo? Tanong ni Owen. Mahina ang boses. Puno ng pag-unawa. Na baka maghiwalay tayo dahil ayaw sa akin ng pamilya mo. O kapag may mas nababagay sa'yo katulad ng sinabi ng mama mo. Hinawakan ni Owen ang kamay ni Jessa. Mahigpit pero maingat. Wala nang makakapagpatinag pa sa desisyon ko, Jessa. Hindi si Mama, hindi si Drake. Hindi ang mundo. Dahil mahal na mahal kita at wala nang iba. Tahimik. Napatitig si Jessa sa mga mata ni Owen at doon niya nakita. Hindi lang panghihinayang, kundi pangako. Patatawarin mo na ba ako? Tanong ni Owen. Dahan-dahan, tumango si Jessa. Pinapatawad na kita pero kailangan mo pa rin akong ligawan. Napangiti si Owen.
Medyo napailing. Akala mo ba titigil ako? Simula pa lang to. Ligawan mo ako gaya ng ligaw sa tunay na babae. Hindi yung madali lang kasi magkasama tayo sa isang bahay. Yan ang naging simula ng pagbabalik ni Owen sa buhay ni Jessa. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang seneryoso ang sinabi ng dalaga. Sige, bukas. Magdadala ako ng bulaklak. Sagot niya. Hindi ko paborito ang roses. Sagot ni Jessa. Anong gusto mo? Tanong ni Owen. Sunflowers. Tulad ng gusto ko dati. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Jessa na makita niya ang sunflowers na nakasabit sa gate ng mansyon. May kasamang card na may sulat kamay ni Owen. Good morning, Jessa. Akala mo nakalimutan ko. Simula pa lang to. At sa kabila ng pagpipigil niya, napangiti siya. Pagbalik niya sa loob, naroon si Drake na agad siyang tinukso. Uy, may sunflower ka na agad. At nang malaman niyang si Owen ang may pakana, natawa pa siya sa kwento ng Ligaw Goals Notebook. Naging totoo ang panliligaw ni Owen mula sa lutong spaghetti hanggang sa haranang may gitara. Ang drama mo! Sigaw ni Jessa mula sa bintana. Hindi ako marunong kumanta. Sagot ni Owen. Pero kahit palpak, basta para sa'yo. Unti-unting bumukas ang puso ni Jessa. At bawat araw na lumilipas ay lalo siyang nahuhulog muli sa lalaking minsan na niyang minahal at nasaktan. Sa paglipas ng mga linggo, naging usap-usapan na sa buong bahay ang panliligaw ni Owen. Wala siyang pakialam kahit ayaw ng ina niya kay Jessa. Ang mahalaga, sila pa rin ni Jessa. At sa isang gabi habang nagluluto si Jessa ng talong sa kusina, lumapit si Owen sa kanya ng dahan-dahan. Mainit ba? Tanong niya. Medyo po. Pilit na sagot ni Jessa. Nangingiti. Baka hindi lang mantika ang umiinit. Bulong ni Owen. Hindi na nila napigilan ng damdamin. Sa pagitan ng halik, haplos, at ungol, naramdaman nilang totoo pa rin ang pagmamahal. Sabihin mo kung ayaw mo. Bulong ni Owen. Ngunit imbis na tumanggi, hinalikan siya ni Jessa at sa gabing yon, wala nang atrasan. Ang ganda mo, Jessa. Bulong ni Owen. Lalo na kapag ganito. Walang kaarte-arte. Abay mantika pero ang sexy pa rin. Grabe ka. Mahinang tugon ni Jessa, pero hindi siya makagalaw. Tila naging estatwa ang katawan niya sa kilig kaba at tukso. Biglang hinila ni Owen si Jess sa palapit. Hindi na siya nakiiwas nang agad siyang halikan sa labi. Mainit, mapangahas, at matagal na pinipigil. Wait! Bulong ni Jessa sa pagitan ng halik. Pero hindi na niya maituloy. Lumalaban na rin ang katawan niya. Bumitaw saglit si Owen. Hinawakan ang pisngi niya. Ayoko nang pigilan, Jessa. Ilang buwan na ako nagtitimpi. Wala tayong kasama sa bahay. Bulong ni Jessa. Bumibilis ang hininga. Exactly. Tugon ni Owen, saka muling lumapit. Dahan-dahang inangat ni Owen si Jessa at isinampas sa kitchen counter. Napasinghap si Jessa sa gulat pero hindi siya tumutol. Hinawakan ni Owen ang bewang niya. Pinisil-pisil habang hinahalikan ng leeg at balikat nito. Owen? Bulong ni Jessa. Nanginginig ang boses pero hindi niya may paliwanag kung dahil ba yun sa kaba o sa pananabig. Bumaba ang halik ni Owen sa panga ni Jessa hanggang sa nagubaran na silang dalawa. Binuhat ni Owen si Jessa at inilapag sa lamesa. Ibinuka ni Owen ang mga hita ni Jessa na namula pero hindi na nahiya sa isa't isa. I love you. Bulong ni Owen habang dahan-dahan na pumapasok kay Jessa. I love you too, Owen. Napasigaw si Jessa nang biglain ni Owen at mabilis ring gumalaw sa ibabaw niya. Sige, isagan mo pa. Napahalakhak si Owen sa tuwa at sinunod ang nais ni Jessa. Ilang sandali pa, napuno ang gabi ng bahay sa mga ungol na pinigilang ilabas. Sa bawat haplos, bawat halik, at bawat paghinga. 2 taon ang lumipas mula nang magbalikan sila.
Mas matatag na ang relasyon. Isang gabi inihanda ni Owen ang garden para sa anibersaryo nila. Candlelight dinner, white roses, at fairy lights. Dumating si Jessa na may suot na light blue na bestida. Glowingly pregnant. May surprise ako, ani Jessa, pagkatapos ng hapunan. Binuksan niya ang jewelry box. Hindi sing-sing, kundi positive pregnancy test. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Sabi ni Jessa. Napaluhod si Owen at tiyakap siya. Jessa, ito na yung pangarap ko. Ikaw, tayo. Ngayon, pabili na tayo. Nagbunyi ang lahat, pati ang dating tutol na ina ni Owen. Naroon at ngumiti habang nakatingin sa kanila. Habang magkahawak kamay sa terrace, sinabi ni Jessa na natakot siyang sabihin ang totoo. Kasi, baka hindi ka pa handa. Aniya. Pero, ikaw ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng to. Sagot ni Owen. Ngayon, mas may inspirasyon na ako. Lumipas sa mga buwan, naging sobrang maalaga si Owen. Tuwing nahihirapan si Jessa, agad niya itong tinutulungan. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak, umiiyak si Jessa sa sakit. Hawak-hawak ni Owen ang kamay niya sa ospital. At nang isinilang ang anak nila, tila ba nabuo na ang buong mundo nila. Kamukha mo, ani Jessa habang pinagmamasdan ng anak. Hindi. Kamukha mo, lalo na kapag nagtatry ka. Napatawa si Jessa, pero dama pa rin ang pagod. In love lang talaga ako sa inyong dalawa. Bulong ni Owen habang hinaalikan ng noo ng sagot. Hindi ko inakalang ganito pala yung pakiramdam. Buo ka na. Buo na tayo. Sabi ni Jessa. Hindi dahil perfect ang lahat, kundi kasi may katabi kang kasama mong harapin ang kahit anong gulo sa mundo. Tama. Sagot ni Owen. Kahit hindi lagi maayos ang paligid, kapag alam mong may kasama kang totoo sa'yo, kaya mong umiti. At sa puntong yon, biglang lumuhod si Owen. Kinuha ang maliit na velvet box mula sa bulsa at inilabas ang singsing. Jessa, Ani Owen. nagsimula ka bilang kasambahay, oo. Pero sa puso ko, ikaw ang reyna. Ikaw ang nagpabago sa akin. Kaya ngayon, Umiiyak si Jessa. Nanginginig ang kamay. Owen, bulong niya. pwede bang habang buhay mo kong gisingin tuwing umaga? Pwede bang ikaw ang kasama ko sa lahat ng iyakan, tawanan at gulo sa buhay? Pwede bang ikaw at ang anak natin ang maging tahanan ko habang buhay? Tahimik si Jessa. Nanginginig ang mga kamay. Luha sa mata. Pero may ngiting hindi matumbasan ng kahit anong alahas sa mundo. Tumango siya. Oo, oo Owen. Kahit kanina pa. Sabay silang tumawa. Isinot ni Owen ang singsing sa daliri ni Jessa. Mahal na mahal kita, mapapangasawa ko. Bulong ni Owen. Mahal na mahal din kita. Makalipas ang ilang araw sa mismong garden kung saan minsang niligawan ni Owen si Jessa, muling nagtipo ng mga tao. Pero ngayon, hindi na picnic o sorpresa lang. Ito na ang kasal nila. Simpleng seremonya. Puti ang bulaklak, may yellow sunflowers. Naroon si Drake na abot tenga ang ngiti. Si Yaya Minda na halos hindi na makaiyak sa tuwa. At ang mga magulang ni Jessa na ngayon ay yakap na ang lalaking minsan nilang ikinabahala. Lumakad si Jessa sa aisle na walang takot. Sa dulo ng altar, si Owen. Nakasuot ng simpleng barong pero parang pinakamakisig na lalaking nakita ng lahat. Pagharap nila sa isa't isa, wala nang takot, wala nang duda. Sa araw na iyon, nangako silang dalawa sa isa't isa na kahit na ano pa ang mangyari. Babalik at babalik ulit sila sa isa't isa at naniniwala silang walang masama kung magbigay ng second chance, lalo na kung tunay naman na nagmamahalan. Wakas!